Ano ba ang ini-expect ninyo sa sona ni Bongbong sa Lunes? Ogie ng Singapore, ano ba ang ini-expect mo sa sona ni Bongbong? Ilagay nyo dyan sa comment section. Kasi tinanong namin si Robin Padilla dyan. Tinanong namin si Lito Banayo. Sabi namin, Lito Banayo, ano bang ini-expect mo sa sona ni Bongbong Marcos? Sabi niya, wala. Putangin na yan, 4 na taon na nagsasalita, ang ulol na yan, wala naman nangyayari. Tinanong din natin to si Robin Padilla. Robin Padilla, bakit hindi ka pupunta? Sabi niya, 2 taon na hindi ako pumupunta sa zona na yan. Bakit, boss? Wala naman akong aasahan sa mga sasabihin yan eh. Ano ine-expect nyo sa sasabihin ng ulol na yan? Lahat naman. Siya daw ang nagsusulat ng kanyang speech. Putang ina niyan. Siya ang nagsulat ng speech? Wala masusulat siyang gagong yan. Putang ina niyan. Tulisan niyang hayop eh. Anong i-speechin yan sa atin? Mantakin mo, mag-i-speech yan. Tas ganito sasabihin niya, pasok. Alawakin din natin ang ating suporta para sa 2.5 milyong mahihirap at yung malapit ng maging mahirap. Utang ina niyan. Mantakin mo, presidente ka ng Pilipinas. Presidente ka ng Pilipinas. Palawakin daw natin ang tulong sa mga mahihirap. At yung malapit na maging mahirap, utang ina niyan. Mantakin mo yan ang plano niya. Yun ang plano niya sa mga Pilipino, maging mahirap kayo. Tang ina ninyo, malapit na kayong maging mahirap. Gusto nyong makatanggap ng tulong, malapit na kayong maging mahirap. Maging mahirap na kayo para makatanggap na kayo ng ayuda mula kay Satanas. Bobo, utang ina niya. Proud kayo dito. Kayong mga vlogger ni Bongbong, lalong-lalo na kayong mga nagtatanggol kay Bongbong, proud kayo dyan. Proud kayo dyan. Baka naman sabihin nyo, hindi marunong mag-Tagalog yan kasi Boss Dada, magaling man siya mag-Ingles. Hindi man siya marunong mag-Tagalog. Ilocano man yan. Parang kay Inday Sara din sa mga Duterte. Kaya nyo na-misinterpret yung mga sinasabi niya kasi hindi man yan marunong masyado mag-Tagalog. So gusto niyang kumonek sa atin sa pamamagitan nito? Gusto niya kayo maging mahirap? Ano sasabihin sa zona nito? Mantakin mo, ganitong klase ng utak. Sunog yung utak nito eh. Kumbaga sa yung utak nito, overcooked na eh. Overcooked na yung utak nito. Tapos nagsusulat siya ng speech niya. Putsang ina niyan. Anong speech ang masusulat na ulol na yan? Hindi nga yan makasagot sa taong bayan na sumasagot si Claire Castro eh. Kaya nga ang trust rating niya sobrang baba dahil yung aso niya tanga rin. Siyempre, di ba, tanga ka na. Di ba, tanga na si Bongbong. So ipagpalagay na natin kahit hindi totoo. Ipagpalagay na natin kahit hindi totoo. Engot tong gunggong na ito. Oy, Diego Latigo, buhay ka pa pala? Walang hiya ka? Magkapit-bahay na tayo sa Bulacan, hindi pa kita nakikita. Anyways, eto si Bongbong, luto na utak nito. Ipagpalagay natin tanga siya. Kahit hindi totoo. Mantakin kung kumuha ka, mas tanga pa sa'yo. Kumuha ka na magpapaliwanag ng mga bagay-bagay tungkol sa'yo, mas tanga pa kaysa sa'yo. Utang ina niyan. Di ba ganyan sila kasira ulo? Ito i-expect nyo. Pagdating ng zona sa Lunes. Sila ay makakatanggap ng 2,000 piso kada buwan. Putsang ina nyo. Kung gusto nyo makatanggap ng 2,000 kada buwan, kayong mga hindi pa mahirap, na malapit na maghirap, magiging mahirap na kayo, makakatanggap na kayo ng 2,000. Anong klaseng proyekto yan? Utang ina niyan. 2,000 isang buwan, pinagmamalaki mo? Loko-loko ka pala eh. Meron panukala may panukala si Cayetano 10,000 kada Pilipino ba o pamilyang Pilipino? Dinicline mo eh. Tapos putang ina, puro pamimigay din palang gagawin mong hinayupak ka. So kayong mga malapit ng maghirap, putang ina ninyo, malapit na kayo magka 2,000. Ayan ang greatest achievement sa buhay nyo. Mantakin mo, may kaya ka para matulungan ka ni Bongbong, maramdaman mo man yung serbisyo niya, kailangan mo maging mahirap. Ganon ang gusto mangyari ni Bongbong sa atin, maging mahirap tayo lahat. Sino dito gusto ng 2,000? Kung sino dito gusto ng 2,000, maghikahos ka muna sa buhay. Kung nakakaraos ka sa buhay, kailangan mo maghikahos para makatanggap ka ng tulong galing sa gobyerno. Kung mayaman ka na, wala ka na. Kung nandudong ka na sa kung medyo may trabaho ka na, medyo middle income earner ka na, wala ka na, wala kang kwenta sa akin.
Ang may kwenta sa akin, yung mga mahihirap lang kasi bibigyan ko ng 2,000 para iboto kami sa 2028. Puta ina ninyo kayo mga ano, wala kayo. Gusto niyo makakakuha na 2,000? Maging patay gutom kayo lahat. Sabi nga dito 12K daw 12K. Yung 12K daw naging 2K na lang. Pucha 10,000 na naman ibinulsa, ganun ba 'yon? Di ako nagsabi niyo na. Ito ang mga nagsabi, ulitin natin. Pakin din natin ang ating suporta para sa 2.5 milyong mahihirap at yung malapit nang maging mahirap. Sila ay makakatanggap ng 2,000. Malapit na maging mahirap. Ano na naman sasabihin nyo? Na si BBM, Boss Dada, ano ka ba naman? Si BBM, hindi man niya kasi magaling mag-Tagalog, kaya intindihin nyo na lang. Magaling niya mag-Ingles. Ganun ba? Magaling siya mag-Ingles? O tingnan nga natin kung talaga magaling siya mag-Ingles. Ha? O eto, pasok. Kasama niya dito, mga Amerikano. Oo, dito sa ano na to, dito sa meeting na ito. Ha? Sa meeting na ito, ang kasama niya rito, mga Amerikano. Si Rubio yata ito si Rubio. Mga Amerikano kasama niya rito. Tapos itong mga nandito sa kabila. Dito sa kaliwa, kasama niya dyan yung mga Onax, mga kano. Tapos dito naman sa kanan, kasama niya rito yung mga bugok na katulad niya. Yung mga nasa gabinete niya. Ngayon mga bossing, sabi niyo hindi masyado magaling mag-Tagalog si Bongbong, English, magaling. Tingnan niyo yung English niya rito. Tingnan niyo yung English niya rito kung maintindihan niyo. Pasok. Welcome you to the Malacanang Palace and to Manila. And how very happy we are that you know what we know was your. Putang ina niyan. Magaling yan? Ha? Yan ba yung magaling mag-Ingles, mga bossing? Yan ba yon? Yan yon? Ha? Welcome you. And I know we're busy. Welcome you. Okay nang ina niyan, presidente ka ng Pilipinas para kang natatae. Pagkausap mo mga Amerikano. Mas magaling pa si Diego Lati mag-English sa'yo. Di ba? Tagalog na, hindi mo na maintindihan. English, di mo maintindihan. Putang ina, ano to, alien? Welcome you. You all, welcome you here. And I know that you are, mas magaling pa si Pacquiao mag-English dito, boy. Yan ang problema. Tapos magsusulat to ng sona niya. Anong susulat nito? Ako, iharap mo ako dyan kay Powell. Alam ko na sasabihin ko Mr. Sino ba to? Si Mr. Rubio. Hey, Mr. Rubio, how are you? Good morning. Thank you for coming. You have money? Give me money. Matay mo. You are being represented by this person, by this kind of a leader. Matutuwa ka? Puta, ano nasa isip ng mga kano? Akala ko ba itong mga Pinoy? Akala ko itong mga Pinoy maayos ito mag-in-English. Dito pa tayo naglagay ng mga BPO natin. Lahat ng mga call centers natin, halos karamihan nasa Pilipinas. Kaya ba't ganito yung leader nila, hindi mo mag-English? Paano ginagawa ng mga call center agents ng mga Pilipino dyan sa mga call center na inilagay natin sa Pilipinas? Ano yan, ganito? Utal-utal din sila. Tang ina niyan. Ulitin natin para maintindihan. Baka sakali maintindihan niyo, baka ganito usapan nila sa planet Namek. Baka ganito usapan nila sa Mars. Pakinggan nyo. Once again, welcome you. Once again, welcome you. To the Malacanang Palace and to Manila. And how very happy we are that. Very happy it is we are. Anong very happy it is we are? Utang ina, mahina na naman daw internet ng utak mo, boss. Para kang tinitira sa puwet. Sabi ni Diego Latigo habang nagsasalita, parang may bumabayo sa kanya sa tumbong Thank you for coming. Utang ina niyan. Kasi presidente yan. Proud ka, presidente mo ganyan? Si Pangulong Duterte noon, may mga slur siya. Nung panahon, kasi medyo matanda na 70 years old na So, minsan nag-slur na siya. Minsan labo-labo na rin yung train of thought niya. Pero ito matindi. Ito putang ina, parang pinipenjuts habang nagsasalita You know what we know was your very, very busy schedule and all the important work that you're doing. That you have found the time to visit with us, especially as since the Philippines now holds the chair for ASEAN,
and Ah. there really are a great many issues that Ano great? There really are great many issues. Kung tangina, kailan pa naging great ang issue? Josephine Gueco. Oh, mabuhay ka. Buti nakahabol ka. Putang ina niyan. There are many great issues. Walang hiya naman talaga. Oh, ano pa? really that have to be dealt with, and I'm glad that you have had this opportunity to at least engage and have some exchanges with the other foreign secretaries, other foreign ministers, especially coming out of ASEAN. But I'm very glad, as I mentioned to you, we watched the news and we are surprised that you were still able to find time to visit. Tang ina niyan. We watch the news and we are glad that you're able to find time. Ano yun? Nanood siya ng balita at nakita niya at masaya siya na nakahanap sila ng oras para sa kanya. Sa balita ba yun? Putang ina niyan. Kaharap mo mga leader ng ibang bansa. Sa mismong bayan mo nagtae ka. Oo, tanginang yan. Ano yung sinabi niya dito, you watch the news? But I'm very glad, as I mentioned to you, we watched the news and we are surprised that you are still able to find time to visit with us. It's a great pleasure and an honor. Thank you very much for this visit. Tanginan yan. Ilang minuto? 1 minute and 5 seconds. Sasabihin mo lang, thank you for coming. We appreciate that even though you're busy, you still find time to visit us. We feel very important. Thank you very much, sir. Simple as that. Ano mahirap doon? Kailangan mo rocket scientist ka dyan. Ha? Akala ko ba, hindi to masyadong magaling magtagalog? Kung hindi to magaling magtagalog, kaya nagkakamali siya sa mga Tagalog niya, naintindihan na natin, hindi pa siya marunong mag-Ingles. Hindi na siya magaling mag-Tagalog, di pa siya magaling mag-English. Putang ina, ano to? Gano'n na lang tayo? Mag-gangsta sign na lang tayo? Ganon? Walang hiya kayo? Klasin to. Ito yung pinagmamalaki ninyo na maganda Pilipinas. Ina, magsalita lang, makipag-usap lang. Mas magaling pa makipag-usap ng English yung anak ko dito. Yung anak ko pag nag-English, putang ina niyan, umaalis ako eh. Walang hiya. Oh, anong sabi dito ni Rubio? Well, thank you for welcoming me. First of all, I want to congratulate you on a great job in hosting this conference, which Yeah, simple. Well, thank you for having us. I would like to congratulate you for successfully hosting the ASEAN. Di ba? Simple. Ganun lang. Eh, mga Amerikano man yan. Pag pinagtagalog mo yan, di rin marunong yan eh. Tangina, ganyan na sasabihin yan. Sa English lang mga magaling yan eh. Pag pinagtagalog mo yan, di rin marunong yan. Anak ng tinapay, presidente niya, Tagalog na, hindi pa marunong. English, di marunong. Ano yung Pranses? in addition to being so critically important for the region, provides us the opportunity to interact with so many countries. It's also important to be here. I think just 3 weeks into our new ambassador here, who I know is going to do a great job. And Mr. President, thank you for welcoming us. And obviously, in addition to visiting here for the conference, we wanted to visit with you. You know how much the President holds you in highest. Nakatingin lang si Bongbong, wala naiintindihan yan. Wala naiintindihan yan. Oo. Huwag natingin yan gano'n. Putsang iniisip niyan kung gaano karami sisinghutin na naman niya mamaya. Di ba? Gano'n yan. Naanganga yan. Pero iniisip niya kung anong ulam mamaya. Saan ako magpa-party. Lumilipad utak niyan. As simple as welcoming your visitor. As simple as that. Welcome to the Philippines. Thank you for coming. I know you're busy. Oh, but you're still here. We feel very important. Thank you. I hope you like what you're seeing. Puta, ganun lang eh. Barok yung English na yun, pero mas okay yun kaysa walang ganun. Pucha yan, walang hiya. Oh, eto, magsosona sa Lunes. Ano i-expect mo? Oh, ano pa sasabihin? We had a very positive meeting last year in Washington, and then this is a country that has deep ties to the United States for many, many years, and it's a partnership that is only growing. And in light of recent events, I think more important than ever.
And so we're glad to be with you here today and to reaffirm that relationship and our commitment. Kita mo yung ulol, gumaganon-ganon. Kala mo si Stevie Wonder. Putang ina nito, lasing yata. Walang yan na yan, oh. To the U.S.-Philippines relationship. Especially so, Mr. Secretary, as we are living the curse of may you live in interesting times. And here we are. Puta, meron pa siyang living the curse. May living the curse. Sumpa. Gago, ikaw ang sumpa dito eh. Ikaw ang sumpa ng Pilipinas. Puta, ragis yan. Living the curse kapag nalalamang ulul ka. Oh. Right in the middle of them. It doesn't sound like a curse, but it turns out that it is. It doesn't like we're living in a curse, but it doesn't sound like a curse. That it is. Dahil mo kasi sinasabi. Tangina gusto mo na naman magtunog matalino, hindi mo kailangan magtunog matalino. You just have to convey what you want to say. Puta ina, hindi mo na kailangan bulahin yan. Kanu yan eh. Abnormal ka ba? Oh, sabihin mo lang sa kanya, yes, and we are always loyal to you. We are your lapdog. Oh, and we will do whatever you want us to do. If you want us to fight China, we will fight China tomorrow. If you want us to jump, we will jump high. We will not ask. We will not ask why. We will just ask how high. Mga ganun. Spencer Lacalle, di ko maintindihan ang English mo. Ayun na nga. Kaya nga hindi nga ako nag-i-English eh. Anak ng tinapay na yan. Kung yung English ko hindi mo naiintindihan, di lalo na to si Bongbong. BBM talaga eh. Walang hiya oh. Oh. In any case, we are putang ina, nag-remix na naman. Para ka na naman yung CD na nabili sa Recto, pirated. Lumulundag-lundag na naman. Inang ina niya, nagbubudots ka na naman. to bring together. Wala na, nagtinginan na yung mga kano eh. Ha? Ano sinasabi nito? Putang ina, 2 minuto na tayo rito, hindi pa tayo nagkakaintindihan. Oh, tinan nyo. Oh, yan oh, kita nyo sa screen. Oh, naglumingon na yung kano eh. Putang ina nito, niloloko na tayo nito. Hindi tayo naiintindihan eh. Oh, tinan mo, ang sasabihin. That is only growing, and in light of recent events, I think more important than ever. And so we're glad to be with you here today and to reaffirm that relationship and our commitment to the U.S.-Philippines relationship. Ano sinabi? We are here to reaffirm our commitment to the U.S.-Philippines relationship. Oh, rest assured, Mr. Representative. That what was talked about in Washington is an ironclad. We will remain as your little brown brothers, and we will fight alongside you in any battles. Tangina, ganun ang sagot. Walang hiya ka talaga oh. Oh, anong sagot niya? Anong sagot? Especially so, Mr. Secretary, as we are living the curse of may you live in interesting times. And here we are, right in the middle of them. It doesn't sound like a curse, but it turns out that it is. In any case, we are try. We are living in a curse. It's not like a curse, but it is a curse. To bring together ASEAN, especially actually what it already the entire process was a product of the lessons learned during the pandemic. Walang hiya ka. Yan lang palang gagawin mo dyan. Yan lang palang gagawin mo dyan, tapos gusto mo maniwala kami sa'yo. Sus, Diyos mio. Ayun na nga, mga bossing. Hi, oh. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali
kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan, dahil bayan muna bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, wala